Isang tanong ng pasyente ko, baka tanong nyo rin ito, kakasilang lang daw ni baby, bakit daw madilaw siya? Uli kayo, pag-usapan natin yan. Okay, basics muna po tayo. Kapag sinabi nating jaundice, yan ay yung paninilaw ng balat at ng mata na dapat ay puti sana at iba pang mucous membranes ng katawan ng tao tulad ng sa ilalim ng dila. Sa mga bata, pwede pong manilaw ang around 60% ng mga term infants at around 80% ng mga preterm infants. Yung paninilaw na yan ay maaaring dahil sa pagkakaipon ng tinatawag na unconjugated bilirubin. Mostly naman, benign ito at pwedeng normal transitional phenomenon lamang. Pero sa iba, pwedeng tumataas masyadong bilirubin levels nila at pwedeng maging toxic para sa brain. Kaya, ang best move talaga dyan ay magpakita kayo sa inyong mga doktor, lalo na kung hindi kayo sigurado sa nakikita ninyo sa inyong mga anak. Sabi nga, huwag mahiyang magtanong. Meron tayong ilang mga pag-uusapan tungkol sa jaundice, so kapit lang kayo. Unahin muna po natin yung normal muna. Physiologic jaundice ang tawag sa okay lang naman na paninilaw. Ang onset niyan ay usually around after 24 hours of life hanggang 3rd day of life. And then kapag nagpakuha tayo ng serum bilirubin, pwedeng tumataas ng less than 5 mg per kilogram per day at magde-decline naman yan at around 10 to 12 day of life. Pero kapag pathologic jaundice o yung ayaw nating klase ng jaundice, pwede pong tumataas ang serum bilirubin ng more than 5 mg per kilogram per day at early onset ito. Less than 24 hours of life, pwedeng nagkakaroon na ng jaundice. Ibig sabihin, kapapanganak pa lamang ni baby, wala pang 24 hours of life, pwede na po silang nagkakaroon ng paninilaw. Pwede din niyang mag-persist to around 1 week. Kapag kaganyan, best talaga na nagpapakita kayo sa doktor dahil pwedeng yan ay dahil sa infection, problema sa metabolismo, problema sa dugo, sa hormones at pwede ding iba pang problema tulad ng sa gastrointestinal tract. Kaya again, magpakita sa inyong mga doktor para mapayuhan kayo ng tama kung ano ang next na gagawin. Sunod, meron din tayong jaundice na pwedeng associated naman sa breast milk. Meron tayong tinatawag na breastfeeding jaundice na pwedeng mangyari sa first week of life. Ang nangyayari po dyan, pwedeng hindi sila nakaka-receive ng sapat na milk intake. Kaya ang tawag dyan ay suboptimal intake jaundice. Yung kakulangan kasi ng gatas pwedeng magdulot ng pagtaas ng bilirubin dahil nare-reabsorb yan sa intestine. Dahil din po sa kulang na pag-intake ng bata ng gatas, nadidelay din ang passage ng meconium o yung unang dumi ng bata na mataas sa bilirubin. Kaya natatransfer din yung bilirubin na yun sa dugo ng bata. Kaya ang pag-feed sa bata with breast milk ay nagpapababa ng risk ng jaundice. Kaya rin yan tinawag na breastfeeding jaundice. Meron pang isa, yung breast milk jaundice naman, usually nangyayari naman yan after first week ng baby. Pwedeng extension ito ng physiologic jaundice. Sinasabi po na mayroon daw substances sa gatas ng ina na pwedeng nag-i-inhibit ng pagpaprocess ng bilirubin. Usual naman po na treatment option dito ay phototherapy lamang. Kaya mahalagang pinapaarawan ang mga bata. Pero kung meron pang ibang problema, dyan na po papasok ang iba't ibang treatment modalities na minumungkahi sa inyo ng inyong mga doktor. Pero for now, yan lang muna. Tandaan po ninyo lamang na pwedeng normal ang paninalaw ng bata at mahalagang mapaarawan nyo sila. Pero kung mukhang pathologic jaundice, base doon sa mga sinabi natin kanina, kinakailangan makita yan ng inyong mga doktor para maabisuhan kayo kung ano ang tamang gawin. At again, yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat, pati ang baby ninyo. See you next episode. Ingat!